Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon sa aming mga suking taga-subaybay. Ito ang inyong pinagkakatiwalaang programang pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan, hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Dahil ang kalusugan ay kayamanan at ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ating ngayong pag-uusapan dito sa The Doctor Is In, ang deworming of school children o pagpupurga sa mga bulating posibleng nasa kanilang mga tiyan. Ating aalamin kung ano nga ba ito at ang mga sanhi nito. Pero maliban po dyan, ay amin ding ihahatid ang ukol sa allergies. Lahat ng uri nito ay ating tatalakayin mga solusyon at kung paano ito maiiwasan ay atin ding uungkatin. Ang mga tulong na hatid para sa mga taong mayroon nito ay amin ding ihahain. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, mamaya lamang ay may makakasama tayong mga eksperto at ang aming in-house doctor sa telebisyon na si Dr. Dara Chavez. Tumutok lamang po kayo at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Kaya tara na, simulan na, kumonsulta na dahil dito laging The Doctor Is In. Unang katanungan ko, Asek, nakakamatay nga ba ang mga bulate natin sa tiyan? Alam mo, Dara, madalang mangyari na may mamatay sa pagkakaroon ng mga bulate sa tiyan, katulad ng ascaris. Subalit, pwede mangyari yan. Sapagkat kung masyadong marami yung ascaris, nagkakaroon ng pagbabara o kaya ng bowel obstruction. Kung minsan nga, nabubutas pa yung isang bahagi ng ating bituka, o kaya naman, dito sa ating daanan ng hininga, maaaring magkaroon ng tinatawag na asphyxiation at hindi makakahinga ang isang batang halimbawang ubod ng dami ng bulate sa tiyan. Kaya mga magulang, huwag niyong kalilimutan ang pagpupurga sa mga bata. At ang second question po natin, inborn daw po ba ang lahat ng allergy? Hindi lahat ng allergy ay inborn. Pero kadalasan ito nga nangyayari, kaya yung mga bata na may mga magulang na may allergy ay madalas meron ding allergy. Pero hindi naman lahat ng bata may allergy ay may mga magulang na may allergy. Maraming salamat, Asek. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, para sa tuloy-tuloy na malusog na usapan, tutok lang dito sa The Doctor Is In. Welcome back sa The Doctor Is In. This time ay atin na pong malalaman kung paano maaksyonan at may iwasan ng mga parasitic worms sa tiyan. Roll VTR! Kasama na sa araw-araw na buhay ng pangkaraniwang kabataan ang maglaro, lalo na sa labas ng bahay. Kaya naman hindi maiiwasan ang madapuan ng kung ano-ano mang dumi o lupa ang kanilang mga balat. Dito pumapasok ang posibilidad na magkaroon o ma-infect sila ng mga iba't ibang uri ng soil-transmitted worms. Yung ascaris, trichuris, at saka yung dalawang kuko na ancylostoma at saka Mercator. Although ang common yung Mercator lang. Ang iba pang maaaring sanhi nito, Yung kung meron na, infected na, pag dumumi siya kahit saan, anywhere outside ng toilet, open defecation na tinatawag, ang chances na ma-develop yung itlog sa lupa para maging infected siya
yun ang makaka-infect sa ibang bata o sa ibang tao na naglalakad lamang sa lupa nang walang sapin sa paa o naglalaro ang bata sa lupa. Kasi yung parasitic worm na yan ay soil transmitted kung tawagin. Ilan sa mga sintomas para malaman na infected na ng bulate ang isang bata? Nangihina, namumutla, yun ang normally walang ganang kumain, mababa ang timbang. Yan ang may mga parasite na mga soil transmitted. Kaya naman may programa ang Department of Health na deworming of school children. We start with deworming from age 1 up to age 12 o hanggang mag-aaral yung bata. No? Anumang oras ay pwedeng magtungo ang sinuman sa mga health center para magpa-deworm. Sundin lang natin yung WAST. Kailangan uminom tayo ng tubig na malinis. Kailangan nagpo-provide din ang pamahalaan ng tubig na malinis. Dapat gumagamit ng kasilyas. Avoid open defecation. Kailangan ituro ang tamang hygiene sa paaralan, hygiene education. At dapat magpa-deworm tayo ng twice a year. At least twice a year. Samahan naman po natin ngayon si Asek Tayag para ipagmalaki ang isa sa mga DOH-accredited hospitals. Salamat, Dara. Atin na pong masasaksihan ang health facilities and services ng Baguio General Hospital and Medical Center. Dito sa Ganyan Dapat ang Ospital. Roll VDR! Mahigit 100 taon nang nagbibigay ng pinakamataas na antas ng serbisyo at paglilingkod. Yan ang Baguio General Hospital and Medical Center. Baguio General Hospital is actually, believe it or not, has been existing for the last more than 100 years. We were set up in 1902. Nagsimula sa 15 bed capacity lamang hanggang sa patuloy na umunlad. From that time on, 1902 until now, from a 35-bed, 15-bed capacity, we are now operating on a 500-bed capacity with about 4 main buildings na nakatayo po, standing. At ang mga maipagmamalaki nitong mga facility and equipment? Isa sa mga pinagmamalaki na namin, katulad ng internal medicine, napakaraming subspecialty. Handyan ang neurology, handyan ang gastroenterology, mga cardiologists na specialist po namin. Sa aming pong pediatrics, handyan po ang mga intensivists namin. Also in the subspecialty area, neonatologists, na pagmamalaki po namin sa aming departamento din po, marami na rin po kaming subspecialty. Infectious diseases, for which I handle HIV/AIDS cases po. And then, meron po kaming perinatology, yung mga high-risk pregnancy po. At even sa surgery po, ang dami rin pong subspecialty na po ng na dumating. Nadagdag po sa aming mga bagong equipments ang CT scan at may parating pa po. Kasabay nito ang wasto at sapat na pagtugon sa mga pasyente. Napakarami na pong personnel na na-approve dun sa standard staffing pattern po namin. So, ang isang pasyente ngayon na dati may 15 pasyente na may isang doktor na mag-a-attend, ngayon po, hindi naman po 1:1, pero masasabi ko naman po na ang 5 pasyente, ma-attendan siya, matututukan po ng 1 hanggang 2 doktor pa po. At sistematikong pamamalakad. Na-update po ng ospital yung tinatawag po naming Citizens Charter, wherein sa bawat area po na inyong pupuntahan, meron pong step-by-step procedure. Kung ako po'y nasa billing, hindi ko na po kinakailangan magtanong sa kasama kong nakapila dahil po may step-by-step procedure akong makikita na nakaposte po doon. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit ito ay nakatanggap at patuloy na tumatanggap ng mga parangal, pagkilala at sertipikasyon. Natanggap po ng BGH ang Hall of Fame sa Red Orchid Award. Kung makikita nyo po sa paligid po ng aming ospital, salasalat po ang mensahe or signages na naglalagay po ng no smoking signages. We were actually recognized by the DOH as one of the treatment hubs for HIV/AIDS. Nasa final steps na po kami ng aming ISO accreditation. Halos araw-araw po, kahapon po, meron po kaming meeting na naman, walkthrough po ng mga
final steps po sa ISO accreditation po namin. Sa mga pasilidad at serbisyong ito ng Baguio General Hospital and Medical Center, siguradong kapakanan ng bawat pasyenteng Pilipino ay laging matutugunan. Unang-una po, wala pong tinatanggihan ang Baguio General Hospital and Medical Center sa mga pasyenteng pumupunta po dito. Kasi hoda pong overflowing po ang aming mga beds and all, wala po. Now, pag nagpunta po sila dito, makakaasa po sila na lahat po ng kanilang pangangailangan sa health or kalusugan ay aming maibibigay. At ang patunay po niyan ay ang pagpapatuloy po namin na pag-acquire or pagkuha po ng mga kagamitan para mas maserbisyohan pa po sila ng mas marami. At the same time po, hindi lang po naman makina or mga equipments ang tumitingin sa pasyente, di ho ba? Kailangan po namin din alagaan ang aming mga personnel, yung po mga doktor namin, nurses, at iba pa po, at paano po namin ginagawa para ma-improve namin yung services sa kanila. Kami po yung nag-undergo ng training, skills training, enhancement, para po mas mapaputi pa po ang aming pakikitungo at pag-aalaga po sa kanila. Ganyan dapat ang ospital. Ayan nga po ang maayos at maigting na serbisyo ng Baguio General Hospital and Medical Center na laging handang magbigay ng kanilang pinakamataas na antas ng paglilingkod. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik ay malalaman na natin ang mga detalye ukol sa allergies. Tutok lang sa The Doctor is In. Nandito pa rin po tayo sa mahalagang konsultahan sa The Doctor is In. Mga detalye ukol sa allergies at mga aktibidad hinggil sa National Allergy Day ay atin na pong malalaman. Panoorin po natin ito. Roll VTR! Pagkakaroon ng rashes, pamumula, pangangati, at pamamaga ng balat. Ito ang pangkaraniwang pagkakakilanlan ng marami ukol sa allergy. Subalit, allergy is more than just these yung mga rashes. No? Posible rin ang hika ay kasama sa pag-allergy. Meron din yung mga nagsisipon sa umaga, nagbabahing, na parang baradong-baradong ilong. Yun, pwede rin yung tinatawaging allergy. No? Allergic rhinitis yun. Yung hika naman, yun yung paghirap sa paghinga. No? Usually, yung mga sa bata, nag-uumpisa pa lang ang paghirap sa paghinga, ang nagkakaroon ng hika, yun ang mas strong ang allergic asthma component doon. No? Na meron din nga yung tinatawag mo mga pantal-pantal. Minsan, reaction siya sa yung mga dumadapo ba sa'yo or yung mga pagkain. No? So, these are yung tinatawag na urticaria. Na ngayon, kung minsan sa mga babies at kahit sa mga adults din, nagkakaroon sila ng tinatawag na eczema o atopic dermatitis. Yung mga may pangangati sa katawan na nagkakaroon ng parang mga butlig-butlig doon na namumula in certain areas, pag babies dito sa mukha, yung sa older ones dito sa mga flexular area. So, sobrang kati yun. So, maraming klaseng forms ng allergy. Pero usually, dahil lang yan sa nagre-react sila, yung katawan natin, no, sa isang bagay na tinatawag na siguro kinikilala ng ating katawan as something foreign. Ang mga posibleng sanhi nito, karaniwan, merong family history. No? So, sa history pa lang, malalaman mo na medyo itong taong to medyo may tendency magkaroon ng allergy kasi ang nanay niya ay meron, ang tatay niya, gano'n, no? Mga kapatid. Pero hindi naman lagi na may family history. Karaniwan, no? Now, paano mo malalaman? Ang testing dyan, yung allergy skin testing, sinasabi. Kumbaga, lalagay namin yung mga allergens in droplet form. Liquid lang kasi yung test material, no? Ng sari-saring mga pagkain o sari-saring mga pollen or kahit yung mga buhok ng aso, pusa, no? Lalagay namin yan sa either sa kamay o sa likod, no? Tapos isa-scratch namin, no? Maghihintay tayo ng mga 10 minutes para
makitang namumula siya, no? Kung ano man yung namumula, i-measure namin. So, may standard measurement yan. So, those that are considered very positive, yung mga talagang malalaki, mga more than 3 millimeters bigger than the negative control. No? So, from there, bibigyan namin kayo ng advice kung anong dapat nyong iwasan. Mga dumi o alikabok naman sa bahay ang nangungunang dahilan sa pinakapangkaraniwang allergy sa bansa. Universally, house dust mite. Ito yung mga maliliit na microscopic, no, na mites na malaganap dito sa mga alikabok, sa bahay. Kaya kumakalat ang bahay, madaming gamit, madaming alikabok, hindi naglilinis, siksikan lang talaga ng kalat. Chances are maraming doon, house dust mite. Sa pagkain naman, sa Pilipino, pag baby, yung gatas. No? Kaya nga ba, kami laging nagpupuntirya na dapat pinakamainam talaga ay mag-breastfeed ang mga nanay. Now, sa mga bigger kids na and adults, ang napansin naming mga common na pagkain na pinag-allergyhan, mga seafoods, kasama na dyan ang bagoong. Kaya naman ang paraan upang malunasan o tuluyang maiwasan ito na di dapat ipagsawalang bahala. Ang unang-unang lunas doon is actually iwasan. Which is why we emphasize na dapat matest ang mga tao para at least malaman nila kung anong iiwasan. Mahirap umiwas, di ba, ng mga bagay-bagay na dapat mong iwasan kung hindi mo alam. May mga gamot dyan na makaka-relieve. No? So, kailangan bigyan din natin ng lunas kaagad. No? So, may mga ganong klaseng mga gamot. No? Sa mga pangangate, yung tinatawag na antihistamine. No? So, either in syrup or in tablets. Or sa mga allergic rhinitis at saka din sa bronchial asthma, meron na tayong mga tinatawag ng mga nasal sprays at saka inhalers para mas mabilis ang delivery ng gamot sa individual. Kasama na rin ang immunotherapy para sa mas epektibong solusyon. Nasasanayin ng katawan ng isang individual sa partikular na bagay kung saan siya allergic. Ang National Allergy Day ay ginaganap tuwing July 8, no? And yun nga, gusto namin malaman ng publiko na ang allergic diseases, no, on the rise talaga. Dumadami ang mga taong napapansin namin na merong allergic diseases at yung iba naman hindi naghahanap ng lunas para dito. Akala lang nila simpleng sipon, akala lang nila simpleng kate, no, or konting allergy sa pagkain, no. Mga pasaway, kain pa rin ang kain. But kahit simple lang, mukhang simple lang ang isang allergy, posible rin maging life-threatening. Yun ang nakakatakot doon pag nag-anaphylaxis. No? So, yung pagpo-food allergy or even drug allergy or any kind of allergy, kailangan talagang matest muna para malaman ng individual kung anong dapat iwasan, and then dapat maghanap siya ng paraan kung paano niya maiiwasan at kung paano niya maigagamot yun. Talk to an allergist about it. So, ang National Allergy Day, meron kaming, is July 8, no? Pero sa July 19 po, meron po kaming National Allergy Day na Camp Allergy dun po sa MOA, no, ng July 19, which is a Saturday. Meron po kaming mga activities the whole day, pero meron po kaming maikling programa ng mga 4 to 5:30 na parang meron kaming lay forum doon na kung saan kayong pwedeng matutunan ninyo ang mga bagay-bagay tungkol sa mga allergic diseases. Sana po makapunta kayo. Thank you so much. Sa pamamagitan ng ating napag-usapan ay tiyak na mas may iwasan at maagapan na ang alinmang uri ng allergy. Kaya huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang The Doctor is In. Philippines, 100% tobacco-free country. Ito ang isa sa mga adhikaing patuloy na isinusulong ng Department of Health. Kaya naman umusbong ang pagkakaroon ng pagpaparangal sa local government units, government offices, at government hospitals na nakikiisa at maigting na ipinapatupad ang pagbabawal ng paninigarilyo sa kani-kanilang mga sakop na lugar. Kamakailan ay isinagawa sa Hotel Elizabeth, Baguio City ang pagpaparangal sa Luzon Operations Cluster, ang ikalimang Red Orchid Awards. Ang Red
Orchid Award po ay binibigay sa mga institusyon na nagpapatupad ng mga alituntunin para maiwasan ang pagsisigarilyo sa ating mga kababayan. Dapat po walang nakikitang sigarilyo, dapat may mga kampanya na nagbibigay ng informasyon tungkol sa masamang dulot ng pagsisigarilyo. Kinikilala ang red orchid hindi lamang bilang pangdekorasyon, kundi simbolo rin ng buhay. Ito po ay sinimula natin noong pang 2010 kung saan ang WHO ay nagtalaga ng May 31 bilang araw ng World No Tobacco Day. At mula po noon, nag-isip ang Department of Health ng isang recognition para naman bigyan ng mas magtindi pang kampanya ang ating paglaban sa paninigarilyo. At ito po pinanganak yung Red Orchid Award. Ibig sabihin, kaysa sigarilyo ang ilagay sa ating ashtray, dapat gamitin natin ang ashtray bilang dekorasyon na lang at lagyan na lang ng halaman o bulaklak. And at this point, ang aming pong ginagamit na simbolo ay isang red orchid. Pumapalo sa 90% to 100% ang rating ng mga institusyon na nakatanggap ng Red Orchid Award. Ilan sa mga kasapi sa validation team na masusing sinuri ang pagsunod at pagpapatupad ng no smoking policy ng mga institusyon ay mula sa National Center for Health Promotion ng DOH. Umabot sa 16 ang LGUs na nagkamit ng Red Orchid Award sa pangunguna ng Daraga Albay, habang 13 naman sa government offices sa pangunguna ng Balanga City Police Station. At 26 naman sa government hospitals na Rizal Medical Center ang nanguna. Mayroon ding mga tinaguriang Hall of Famers na nagkamit ng Red Orchid Award for 3 consecutive years. Isa na rito ay ang Nueva Vizcaya Police Provincial Office. Tuwan-tuwa po kami at least nakuha na namin ito na tinatawag na Hall of Famer award din na po ang Nueva Vizcaya Police Provincial Office. Tunay ngang ang pagtigil sa paninigarilyo ay di lamang para sa ikabubuti ng kapaligiran at hanging nilalanghap, kundi lalo na para sa sariling kalusugan at kapakanan at ikahaba ng produktibong buhay. Isang malusog at makabuluhang talakayan na naman po ang natapos upang atin laging mapanatiling healthy ang ating mga katawan at maiwasan ng pagdapon ng alimang karamdaman. Basta lagi niyo pong tatandaan na may mga programang handog ang Department of Health at ilang organisasyon ang ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Patuloy naman kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ng mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Gusto rin po naming pasalamatan ng Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Kasama ang aming in-house doctor sa telebisyon, Dr. Dara Chavez. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag ng Kagwaran ng Kalusugan. Muli ninyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.